Quarter 2, Aralin 8, Paghasapinal at presentasyon ng tekstong multimodal. Mga layunin. Naibabahagi ang nabuong proseso sa paglikha ng video o animasyon sa napiling platform na isinasaalang-alang ang kasanayang komunikatibo at etikal na kasanayan at pananagutan. Una, nakapipili ang mga platapormang gagamitin sa pagbabahagi ng multimodal. Ikalawa, naisasaalang-alang ang mga kasanayang komunikatibo sa pag-uulat. Ikatlo, na ilalapat ang etikal na kasanayan at pananagutan sa pagbabahagi ng review ng aklat. Bago tayo magsimula, magbalik-aral muna tayo. Baybay tao. Hatiin ang klase sa dalawa. Bigyan ng letra ang bawat miyembro ng pangkat. Babaybayin ng pangkat ang salita na nawawala sa pangungusap. May 10 segundo ang bawat pangkat sa pagbuo ng letra. Narito ang mga letra. Una, ang tekstong blank ang nagsasali ng ideya o impormasyon gamit ang mga larawan, grapiko, disenyo at iba pang elemento ng sining sa pagpapahayag ng mensahe. Tama, ito ay biswal. Ikalawa, ang biswal na representasyon na kumakatawan sa isang sistema ng ugnayan ng iba't ibang bagay sa pamagitan ng linya, bar, tuldok at iba pa ay tekstong biswal na tama, ito ay graph. Ang isang blank ay krokis, dibuho o drawing na kakikitaan ng mga bahagi ng isang bagay na ipinaliliwanag o ibig ipakita. Tama, ito ay diagram. Ikaapat, ang schematics ay nagpapakita ng representasyon ng estruktura ng isang sistema o ng mga pamamaraang kaugnay sa isang tama, ito ay proseso. Ikalima, ang talahanayan ay biswal na nagpapakita ng sistematikong paghasaayos ng mga impormasyon sa anyong blank at kolumna. Tama, ito ay hanay. Ikaanim, ang larawan ay biswal na eksaktong blank ng itsura ng mga bagay o pangyayari na maaaring nakarecord sa film o digital na anyo. Tama, ito ay kopya. Suring biswal. Suriin ang pie graph na nagpapakita ng survey ng Visual State of Video Marketing. Ano ang ipinapakita ng resulta ng mga sagot ng mga respondent sa tanong sa survey? Talakayin ito sa klase. Itala sa ibaba ang implikasyon na ipinapakita. Crucigrama. Panuto. Buuin ang crucigrama gamit ang mga kahulugan ng salita sa ibaba. Pagkatapos ay sagutan ito. Balikan ang mga salita at talakayin ito sa klase. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang at pagpapalalim. Pag-uulat ng review ng aklat. Ang review ng aklat ay detalyadong pag-aanalisa, pag-aaral o pagsusuri sa mga elemento o istruktura ng isang aklat. Ang pagsulat ng review nito ay paraan upang maipahayag ang kaisipan, saloobin, reaksyon, kuro-kuro at damdamin hinggil sa aklat na nabasa na sinusuportahan naman ng mga batayan mula rin mismo sa aklat. Sa pag-uulat ng isang review ng aklat, narito ang ilang bagay na dapat tandaan. Una, maging malinaw sa pagpapahayag. May sasagawa ito kung makapagbibigay ng mahalagang punto na ibig iparating ng manunulat sa pamagitan ng paggamit ng mga salitang payak at mauunawaan ng babasa ng iyong susulating review. Ikalawa, magbigay ng pagpapatunay sa pamagitan ng pagbanggit ng mga tiyak na bahagi mula sa aklat. Maaaring isa o higit pang mga pagpapatunay upang mapatatag ang puntong pinatutunayan. Ikatlo, isaayos ang mga ideya sa paraang hindi masalimuot, lohikal o may organisadong kaisahan at makapagbibigay ng maayos na daloy ng mga kaisipan. Makatutulong kung bubuo muna ng borador ng review na susulatin. Ikaapat, suriin ang mga elementong gaya ng paksa, anyo o estruktura, kaisipan, wika, estilo, damdamin, layon at mensahe. Ang mga elementong ito ay mainam na maging bahagi ng balangkas na iyong bubuuin. Ikalima, sa huli, dapat na makatotohanan, kapanipaniwala at makabuluhan ang mga ibabaw na katangian ng isang mahusay na review ng aklat. Mga plataporma sa presentasyon ng video o animasyon.
Ilan sa mga mungkahing aplikasyon kung saan maaaring ayusin o i-edit ang borador ng ginagawang review ng aklat sa anyong video o animasyon ay makikita sa susunod na pahina. Alamin natin ang mga ito sa pamagitan ng isang gawain. Iconatics. Ibigay ang pangalan ng aplikasyon sa pagbuo ng tekstong multimodal sa icon nito. Una, ano ito? Tama, ito ay CapCut. Ito'y isang video editor na application mula sa ByteDance Pte. Ltd. Na kung saan maaaring maputol o mapaikli, ma-split o di kaya ay ma-merge ang mga videos at malagyan ng iba't ibang effects ang isang animasyon. Maaari rin na magamit ang mga text-to-speech nito sa iba't ibang wika at boses. Ano ito? Tama, ito ay PowerPoint. Ang PowerPoint ay isang popular na software na binuo ng Microsoft. Isang programang may iba't ibang features at tools na ginagamit upang mapagsama-sama ang mga salita, larawan, tunog, video at animasyon at iba pa upang maipahayag ang impormasyon ukol sa isang paksa sa epektibong pamamaraan. Nagagawa rin sa programang ito na ma-convert sa video ang binubuong presentasyon. Ano ito? Tama! Ito ay KineMaster. Ang KineMaster ay isang video editing tool mula sa KineMaster Corporation na idinisenyo upang magamit sa mga presentasyong ma-edit at maiayos sa mga template sa iba't ibang estilo at malagyan ng visual effects. Mas mapahusay ang transisyon, paglagay ng impormasyon. Ano ito? Tama, InShot. InShot, isang mainam na video editor at video maker mula sa Shantanu, kung saan ang presentasyon ay maaaring lakipan ng musika, transition, effects, mga salita, emoji, keyframe, slow motion, collage, at iba pang elemento ng animasyon. Ano ito? Tama, ito ay Power Director. Ang Power Director ay idinisenyo ng kumpanyang Cyberlink upang magamit sa pag-edit ng presentasyon, lalo na sa pag-adjust ng linaw, tingkad at kapal ng kulay, pagkasama ng mga larawan at video sa mga templates, paglalagay ng effects, musika at tunog. Paglalapat at pag-uugnay. Teki muna. Isagawa ang mga mungkahing hakbang sa pagbuo ng animasyon. Maaaring pagtulungan ang paglalapat ng review ng aklat. Mungkahing hakbang sa pagbuo ng animasyon. Ito ay ilan lamang sa mga mungkahing hakbang sa pagbuo ng presentasyong video o animasyon. Una, pumili ng template na sa iyong palagay ay babagay sa bubuuing review. Ikalawa, ilapat sa slides ang mga impormasyon na nais talakayin batay na rin sa borador na iyong ginawa. Ikatlo, ilakip rin sa slide sa mga napiling uri ng biswal na kaugnay sa ideyang nais mong talakayin. Tandaan na isaalang-alang ang kaangkupan ng hugis, kulay, linya at laki ng mga ito. Ikaapat, maaari mo rin lagyan ng visual effects, animasyon, tunog o kahit may ikling video clips ang presentasyon para sa makatawag pansing output. Ikalima, i-preview ang daloy ng inyong gawa at i-edit ito hanggang sa makabuo ng isang mahusay na presentasyong multimodal sa paraang video o animasyon. Ika-anim, huwag kaligtaang i-save ang gawa at humanda para sa presentasyon nito sa klase o sa pagbabahagi nito sa napiling platform. Paglalahat, i-archive mo yan. Itala sa mga patlang sa papel na nasa folder ang bagong kaalaman o kasanayang natutuhan mo sa pag-aaral sa paksang ito. Magbahagi na ng sagot. Checklist. Unawain ang bawat konsiderasyong etikal sa pagbabahagi ng tekstong multimodal. Lagyan ng check o X ang espasyo bago ang bilang batay sa iyong sagot sa mga tanong. Kung sakali at may bilang na X, isaayos ang gawa. Konsiderasyong etikal sa pagbabahagi ng tekstong multimodal. Una, naging tapat ka ba sa pagpapahayag lalo na sa pagbabahagi ng mga impormasyong tumpak o wasto na maaaring pagbatayan ng mga mambabasa? Ikalawa, ipinakita mo ba ang magkabilang panig upang maging pantay o balanse sa pagpapahayag? Hinayaan mo ba ang mga manonood ang mag-isip upang magpasya ng kanilang paniniwalaan? Ikatlo, hindi ka ba nagpakita ng mga impormasyong maaaring maglaman ng di makatarungang pagtuligsa o makasisira sa iba pa na maaaring pagmulan ng di pagkakaunawaan?
Ikaapat, iginalang mo ba ang paniniwala o opinyon ng iba? Kaugnay nito, isinaalang-alang mo ba ang mga target na manonood o magbabasa ng iyong ibabahagi o ilalathala? Ikalima, kinilala mo ba ang personal na sinabi o likha ng iba na isasama mo sa pagbabahagi? Ang mga litrato, imahe at iba pang larawan na hindi mo sariling pag-aari ay binigyan mo ba ng kredito o pagkilala ang nagmamay-ari nito? Pagtataya. Now showing. Presentasyon ng mga likhang video o animasyon. Narito ang mga hakbang na susundin. Una, ipaliwanag ng guro ang magiging pamantayan sa pagmamarka sa presentasyon gamit ang rubric sa ibaba. Ikalawa, itakda ng mga mag-aaral na magmamarka sa gawa ng kanilang mga kaklase. Ikatlo, panoorin ang presentasyon ng video o animasyon ng review ng aklat. At ikaapat, magbigay ng puna o rekomendasyon ang mga kamag-aral o guro tungkol sa napanood na presentasyon. Rubric sa presentasyon ng video animasyon. Gawaing pantahanan. I-upload o ibahagi sa napiling social media site ang gawang video o animasyon ng review ng aklat. Tandaan na isa sa alang-alang ang etikal na kasanayan at pananagutan sa pagbabahagi ng presentasyon. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.